Alam naman nga ninyo mga idol na kapag naipanalo pa ng OKC Thunder ang Game 6 laban sa San Antonio Spurs, sila na nga ang mag-a-advance sa NBA Finals. Kaya kailangan talaga ng defending champion na kunin ang ganitong oportunidad. Maging si Shai Gilgeous-Alexander gusto na rin namang tapusin ang West Final Series sa Game 6. Kaya hindi na nakakagulat bakit may kumalat na balita ngayon na nag-request nga daw si SGA sa mismong NBA na mag-officiate ulit dito si Tony Brothers. Well, bukod sa hindi pa natatalo ang OKC, kapag ito ang nag-o-officiate, masyadong ang pabor sa kanila ang tawagan. Bagamat parating dinideny ng OKC ang ganitong klaseng aligasyon, marami pa ring ebidensya na nagpapatunay totoo. Gayong kita ninyo kung gaano kasama ang tawagan sa nangyari sa Game 2 at ang pagkakaroon ni SGA ng 17 free throws sa Game 5. Kaya hindi na nakapagtataka bakit maging si SGA gusto na ring pabalikin muli si Tony Brothers sa Game 6. Samantala, isang araw mula nang maipanalo ng Thunder ang Game 5 laban sa San Antonio, may lumabas ng balita, in-upgrade nga daw ng NBA sa flagrant foul 1 ang naging foul ni Mason Plumlee kay Jared McCain sa huling minuto ng laro. Malinaw na nagsumbong ang OKC Thunder sa ginawa ng Spurs sa isa sa kanilang mga player, pero hindi lang naman ito ikinatuwa ng mga fans, gayong kung may kakayahan nga daw ang liga na mag-review ng play na dapat inuna nga daw nila ang mga wrong call at missed call lalo ni Tony Brothers na dalawang game na nagkakaroon ng hindi magandang tawag sa serye ng Spurs at OKC. Question rin naman ng mga fans bakit hindi ni-review ng liga ang pagsabunot ni Isaiah Hartenstein sa buhok ni Stephen Cassell sa nagdaang laro. Kaya malinaw sa sikat pa ng araw, masyadong pinapabura ng NBA ang OKC Thunder sa seryeng ito, which is hindi nagiging maganda sa imahe ng liga sa mga fans. Sa kabilang banda, kinumpirma nga po ni LeBron James hindi siya kukuha ng veteran minimum sa pagpasok nito sa free agency. Sa pinapakitang performance nga nito sa ginawang playoff run ng Lakers, isang malaking patunay meron siyang ibubuga kahit 41 years old na ito. Kaya ang mga teams nga na may kakayahang magbigay sa kanya ng malaking kontrata ang siyang magkakaroon ng malaking oportunidad na makuha siya. Sa ngayon, priority ng Lakers si LeBron. Willing rin naman siyang mag-pay cut ng kanyang sweldo at kontrata sa off-season basta't makabuo ang kanilang team ng mas competitive na roster next season. Sa madaling salita, malaki ang tsansang maglaro muli si LeBron James sa Lakers basta't makabuo sila ng isang championship lineup na makakatulong sa kanila para masabayan ang ilan sa pinakamalalakas na contenders sa Western at Eastern Conference. Yan lang naman ang kanyang kondisyon at request ngayon sa kanilang general manager na si Rob Pelinka. Pero ayon rin sa report, hindi rin naman nila bibiguin si LeBron lalo pat ayon sa plano, gagawa sila ng mas magandang lineup ngayon.